Grabe ang tensyon sa Smart Araneta Coliseum. Akala natin normal na banggaan lang pero nauwi sa totoong bakbakan. Glenn Cobontin versus Jalen Johnson, isang TNT veteran laban sa Rain or Shine import. Bakit nga ba uminit ang ulo at gaano kabigat ang parusang hinaharap nila kay Commissioner Willie Marshall? Pag-usapan natin yan. Oh, it's a free-for-all. It's a free-for-all because a punch was thrown. Nangyari ang insidente sa crucial na bahagi ng 4th quarter, 6:20 remaining sa minuto. Nag-aagawan sa posisyon itong si Cobontin at ang import ng Elasto Painters na si Jalen Johnson. Pero hindi lang ito simpleng box out mga tol. Biglang nagpalitan ng mga regalo o suntok ang dalawa. Agad namang umawat ang mga referees at teammates para hindi na lumala pa. Pero huli na ang lahat, parehong nagkabigayan na nga ang dalawa sa laro. Hindi pinalampas ng PBA ang kaguluhang ito. Nitong Sabado, pinatawag sila ni Commissioner Willie Marshall sa PBA office. Ito ang hatol. Glenn Cobontin, 2-game suspension at may 70,000 na multa. Jalen Johnson, 1-game suspension at 50,000 na multa naman. Bakit mas mabigat kay Cobontin? Ayon sa liga, siya ang lumalabas na instigator o ang nagsimula ng gulo. Bakit nga ba umabot sa 70,000 at 50,000 ang multa? Sa PBA rulebook, ang mga physical contact with intent to injury ay sineseryoso. Bukod sa automatic fine para sa flagrant foul penalty 2, may dagdag na penalty pa kapag nagkaroon ng fighting o palitan ng suntok. Ang 70k ni Cobontin ay hindi biro, katumbas na yan ng down payment para sa kotse o panggasto sa isang pamilya sa isang buwan. Ito ay mensahe ni Commissioner Marshall na hindi niya papayagan ang basket boxing sa loob ng court. Pero alam niyo ba mga idol na ibang-iba ang aura sa loob ng PBA office? Ayon sa ulat, naging remorseful o talagang nagsisisi ang dalawa. Si Cobontin daw ay naging teary-eye o naluha pa habang kausap si Comb Willie. Si Johnson naman humihingi ng paumanhin at sinabing hindi ito ang imaheng gusto niyang ipakita bilang import. Sportsmanship pa rin sa huli pero syempre kailangang pagbayaran ng aksyon sa court. Boom. Yeah, but not really wanting to punch. Sa kabilang banda naman, binanatan din ni Coach Yeng ang mga referees. Sabi niya, the referees lost control of the game. Ibig sabihin, hinayaan daw ng mga officials na maging masyadong pisikal ang laro hanggang sa sumabog na ang dalawang players. Para kay Coach Yeng, kung tinawagan lang sana ng maaga ang mga siko at tulakan, hindi na sana umabot sa suntukan at hindi na sana suspended ang kanilang imports. Plywood. Actually. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba ay fair lang ang naging parusa ng PBA o dapat bang mas mabigat pa? I-comment niyo ang inyong opinion sa baba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para laging updated sa PBA at NBA news. Ito ang Fast Break. Hanggang sa muli.